Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 66 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang tumatakbo si Lucas sa gitna ng kaguluhan, pilit na iniiwasan ang mga pag-atake ng dambuhalang Elderwood Guardian. Ramdam niya ang panghihina at galit sa sarili. Kahinaan, mahina niyang bulong, tila pinapagalitan ang sarili. Sa isang iglap ng pagkadulas, bumagsak siya sa lupa. Nang iniangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang labasan ng dungsyon, ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Ngunit bago siya nakagalaw, natanaw niya si Jasmine na pilit iniligtas si Broud mula sa panganib. May kumurot sa kanyang damdamin. Hindi ganito ang ako, naisip niya. Ako'y mula sa makapangyarihang pamilyang Wykes. Isa sa mga pangunahing angkan na nagtulak sa tagumpay ng Sapin laban sa Eleanor. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tungkod at unti-unting tumayo, muling pinatatag ang kanyang determinasyon. Ngunit sa halip na tumulong, itinapat niya ang tungkod kay Arthur, na nooy buhat-buhat si Samantha. Itong tungkulin ko. Manatiling buhay at ipagpatuloy ang aming lahi, bulalas niya. Bigla niyang pinakawalan ang isang malakas na apoy na tumama kay Arthur, dahilan upang ito'y tumalsik. Nabigla ang lahat sa kanyang ginawang pagtataksil. Agad tumakbo si Jasmine upang lapitan si Arthur, ngunit muling umatake si Lucas at sumabog ang paligid. Napalipad sina Jasmine at Broud, subalit mabilis na gumamit ng mahika si Elijah upang saluhin sila. Jasmine. Ikaw! Sigaw ni Elijah, litong-lito sa pangyayari. Ngunit agad na itinutok ni Lucas ang kanyang tungkod sa kanya habang may mapanuksong ngiti. Huwag kang gagalaw kung ayaw mong pasabugin kita rin. Pagbabanta niya. Nagngingit-ngit si Elijah. Ano bang ginagawa mo, Lucas? Nagpakawala ng mapanghamak na tawa si Lucas. Akala niyo ba itataya ko ang buhay ko para sa mga gaya niyong hamak na karaniwang tao? Anya. Dapat pa nga kayong magpasalamat. Makikilala kayo bilang matatapang na bayani na sumagupa sa halimaw upang bigyan ako ng panahon para makatakas. At bago pa makapagsalita si Elijah, pinabagsak ni Lucas ang kisam gamit ang mahika. Tinabunan ang labasan. Ipapamalita ko sa lahat ang kabayanihang ipinakita ninyo, dagdag pa niya ng may ngiting mapanlinlang. Pilit na nilapitan ni Elijah si Lucas, ngunit biglang umatake ang Elderwood Guardian at tinumba siya. Nasa lupa na siya, nang hihina at walang magawa, habang ang halimaw ay bumuelo para tapusin siya. Hindi. Huwag. Sigaw niya. Ngunit bago siya matamaan, sumiklab ang apoy, si Broud ang lumaban. Titigil ka ba na pahirapan ang mga bata? Ako ang kalabanin mo. Sigaw ni Broud habang nakangiti sa kabila ng kanyang mga sugat. Rumesponde ang halimaw sa pamamagitan ng isang malakas na unggol at sinalubong si Broud. Sumugod si Broud at tinaga ang katawan ng halimaw gamit ang kanyang nag-aapoy na espada. Akala nila'y may pag-asa, ngunit agad gumaling ang sugat ng halimaw at mumiti pa ito ng isang nakakakilabot na ngiti, tila minamaliit sila. Nanginig si Broud at napatigil, natatakot, samantala, pinilit ni Elijah na makarating kay Jasmine na walang malay sa lupa. Napalingon siya kay Arthur na ngayoy hindi gumagalaw. Note: mahina niyang bulong gamit ang alias ni Arthur habang ramdam ang kahinaan ng katawan. Ngunit nang makita ni Arthur ang lahat, si Jasmine na walang malay, si Elijah na halos gumapang, at si Broud na unti-unting nanghihina, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ganito na ba talaga matatapos ang lahat? Kaya ko pa bang mabuhay pagkatapos nito? Tanong niya sa sarili, wala siyang ibang opsyon. Kailangan niyang kumilos. Pinilit niyang itaas ang kanyang lakas, at sa kabila ng panganib, inactivate niya ang kapangyarihan sa kanyang dugo. Kumislap ang kanyang mga mata habang binigkas niya ang mga salita. Phase 2. Dragon's Awakening. Sa isang iglap, bumalot sa kanyang katawan ang makalumang enerhiya. Lumitaw ang mga marka sa kanyang balat, at nagsimulang mamukadkad ang kanyang kapangyarihan, mapanira. Makalangit, at handang harapin ang Elderwood Guardian sa huling pagkakataon,
At dito nagtatapos ang chapter 66 ng The Beginning After the End. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.